Oh, magandang umaga sa lahat. Ito naman ay sa Filipino 5. Makinig kayong mabuti ha. Pag-aralan muli natin ulit ang multimedia at ang mga elemento nito. Tandaan natin, ang multimedia ay ginagamit yan sa media upang maipahayag ang mensahe ng malinaw. Okay? Maipahayag ang impormasyon, ang ideya o kwento ng malinaw. Tandaan natin, ang multimedia ay may mga elemento tulad ng teksto, graphics, audio, video animation at iba pa. So narito ang halimbawa ng isang poster. Okay? Ang poster ay isang halimbawa ng multimedia. Kung inyong makikita, ang poster na ito ay mayroong mensahe. Ano nga bang mensahe nito? Protektahan ang kalikasan. So, ang poster na ito ay may mga pamagat, meron siyang slogan, may mga larawan at mga disenyo. So as you can see, yan ang isang halimbawa ng paggawa ng multimedia. So pumunta tayo sa may elemento ng multimedia. Ang unang elemento ay ang teksto. Ang teksto, ito yung mga nakasulat o mababasa mo doon sa multimedia. Katulad nito, mayroon tayong headline, subtitle, at slogan. Pag sinabing headline, yan yung pangunahing pamagat. Ano nga ba yung pangunahing pamagat? Ito yung magtulungan para sa malinis sa paaralan. Ayan yon, yan yung headline. No. Kapag subtitle, ito yung karagdagang pamagat, yung maliliit sa baba. Okay. Simpleng gawain, malaking pagbabago. Kapag naman slogan, maikli lang siya pero madaling matandaan, ito yung basura mo, itapon mo. Yan yung teksto. Mga salitang ginagamit na nagbibigay impormasyon o maghatid ng message o mensahe sa mga mag-aaral na katulad ninyo o sa mga manonood, sa mga tao. Ayan, example ng teksto. Ayan, may headline, subtitle, at slogan. Ito ang headline, ito ang subtitle, at ito ang slogan. Okay? Pumunta naman tayo sa graphics. Ang graphics ay marami. Meron siyang still images, drawings, graphs, illustrations, and icons. Pag sinabing graphics, ito yung mga visual na elemento na tumutulong upang maging mas malinaw at kawili-wili ang isang mensahe. Ginagamitan natin ito para mapaganda din ang ating multimedia, 'di ba? Makapukaw atensyon, ma-encourage kang basahin, 'di ba? So una natin na graphics ay still images. Ito yung mga larawan na hindi gumagalaw. Katulad nito, bundok, ilog, tanawin. Kapag drawing, sa multimedia pwede kang mag-drawing. Kahit anong gusto mo dyan, i-drawing mo, bahala ka na. O kapag graphics, ito yung nagbibigay o nagpapakita ng datos. Halimbawa, mga mag-aaral na percentage ng mga mag-aaral na paborito ang prutas, percentage ng mga mag-aaral, bilang ng mga tao na gusto ng mga iba't ibang sports, no? So pwede siyang bar graph, pie graph, or line graph. Kapag illustration, ito yung tumutulong na magpaliwanag ng mga ideya na mahirap ipaliwanag. Katulad nung example ko yung water cycle, ganon, life cycle of butterfly, life cycle of a frog, at syempre ito yung mga icons. Ito yung mga maliliit na larawan. Karaniwan makikita ito sa cellphone, di ba? O kaya sa mga road sign, katulad ng mga yan. Okay? So, palakihin natin, ayan. Yan yung mga graphics. Still images, drawings, graphs, illustration, icons. Pangatlo, ang audio. Katulad ng pinakita ko sa inyong patalastas noon, kapag gumagawa tayo ng video presentation, kailangan may audio. Okay? Kasi ang audio ay nagbibigay ng damdamin sa pinapanood ninyo. Madadagdagan ng impormasyon o mensahe na inyong nalalaman. Ano nga ba pwede nating marinig ng mga audio katulad ng musika ng isang video? Boses na nagkukwento o nagsasalaysay, tunog na nagpapalakpakan, tunog ng kampana, tunog ng ulan, at huni ng mga ibon. Siyempre,
Sa multimedia, kung mayroong audio, mayroon ding video. Pag sinabing video, yan yung mga pinapanood natin na mayroong tunog, na may teksto, at iba't ibang elemento. Katulad ng paghuhugas ng kamay, pagtatanim ng puno, video lesson ng guro. O, lagi tayo nanonood ng mga video lesson, alam nyo yan. Balita sa telebisyon, video din yun, no? Video tungkol sa experiment, tapos tutorial. Tapos tutorial kung paano gumawa ng isang bagay. So, karaniwan, yung mga tutorial video na yan, yung mga vloggers, yung mga content creator, kadalasan sila yung gumagawa ng tutorial na yan. Okay, syempre, kapag gusto natin gumagalaw yung mga pictures doon sa ating multimedia, gumagamit tayo ng animation. Pag sinabing animation, mga larawang gumagalaw. Example na yung mga cartoon characters, na Doraemon, 'di ba? Nobita, mga Pokemon, ganon. Okay, animated. So, yun yung mga animation. So, gumagalaw ng mga arrows. Tapos, pagpapakitan yung earth, umiikot, di ba? O kaya, nagpapakita dun sa gitna ng sun, yung mga earth umiikot sa gitna ng sun. Pagpapakita ng water cycle, kung paano yung proseso ng water cycle, gumagalaw din. At yung mga letrang sumasayaw, mga letrang nagsasalita, ganun yung animation. At panghuli, syempre kapag gagawa ka ng multimedia, kailangan maganda ang iyong design. Isaalang-alang mo ang design. Bakit kailangan ng design? Para maganda, malinaw, maayos, kaakit-akit. Kailangan tama yung laki ng letra, di ba? Mag-cursive ka, mag-lettering ka, kung anong kaya mo. Tapos, yung font, yung pwesto ng mga pictures, pwedeng still images, pwedeng illustration, pwedeng icons, bahala ka kung anong gusto mong ilagay. Pagkakaayos ng teksto, tignan mo ang ayos ng teksto dito, ayan o, ang ganda, okay? Ayan yung mga teksto natin. Yung background nila, yung school, di ba? Tapos yung mga space, kailangan maayos din yung mga spaces natin sa paggawa ng multimedia. So, dyan nagtatapos ang ating aralin sa Pilipino. Meron akong sasabihin sa inyo bago i-end tong Filipino, no? Gagawa kayo ng multimedia poster, no? Isesend ko sa GC, gawin nyo yun ha. Huwag nyo ipapagawa sa mga magulang ninyo. Kailangan kayo ang gumawa. Malalaman ko kung kayo ang gumawa o hindi. Ma-identify ko yon. Kailangan kayo ang gumawa, kayo ang mag-drawing. Magdala kayo ng crayons, marker, or whatsoever kung anong gagamitin ninyo na pangkulay o pang-design. Isesend ko sa GC.